Suho magkakaroon ng kapangyarihan na hindi kayang gawin ni Jinwoo, Thomas Andre magpapakita na kung saan target niya ang bida at maabot siya ipapasilip na kung saang lugar siya napadpad. Kaya naman simulan na ang chapter 45 up to chapter 47. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Tinawag ni Brooke si Bero bilang langaw dahil wala naman daw magagawa ang pag-ikot-ikot nito sa pagbabalik ni Suho, at sagot ni Bero na paano niya magagawang kumalma ngayon ay hindi nila alam kung nasaan ang Young Monarch. Hindi daw makatulog si Bero dahil sa sobrang pag-aalala, at tugon ni Esil na naiintindihan niya ang pag-aalala ni Bero dahil 2 linggo na ang nakaraan simula nang pumasok ang bida sa gate. Tanong ni Esil na hindi ba parang ang sobrang cold naman ni Amut, pero tanong ni Amut na sigurado ba sila Esil na kilala nila si Suho, at naiintindihan niya rin kung bakit tinatrato nila ito na parang bata dahil kinukumpara daw nila ang bida sa kanyang ama, pero hindi pa naman daw niya nakikilala ang Shadow Monarch. Ang tanging alam niya lang ay kahit magdugo at mabali ang buto ni Suho ay ginagawa nito ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi sumuko, dahil kahit anong hirap daw ang pagsubok na pagdaanan nito ay sigurado siya malalagpasan ito ng bida, kung kaya't ang dalawa ay na-touch sa sinabi ni Amot. Pinakita naman ng bida kung saan nagbabalak itong umatake at nasabi na sa palagay daw ba ng kanyang kalaban na papayag na lamang siya na mamatay, pero sa sumunod na eksena ay nagawa siyang wasakin ng boss. Sumunod ay natake naman niya ang batang Su at gigil na gigil talagang makatama, pero madali din siyang napatay nito gamit ang Ruler's Authority. Sumuko na daw siya sa pagbibilang kung ilang beses na siyang namatay, ngunit may na-discover siya nang makita niya ang status window ng mga boss. Ang batang Suho daw ay nagtataglay ng max level na Ruler's Authority, habang ang isang Suho naman ay nasa level 99 na may class bilang Soul Striker. Sa muli niyang pagkabuhay ay dali-dali siyang bumangon para tumungo sa ibang direksyon ng dungeon, at sa paulit-ulit niya raw pagkamatay ay nawala na ang kanyang takot dahil sa ginagawa sa kanya. Alam niya na hindi dapat baliwalain ang pagkamatay dahil epektibo lamang ang kanyang infinite na buhay sa lugar na ito, pero upang siya ay makaligtas sa dungeon ay kailangan niyang sumubok ng paulit-ulit at tibayan ang kanyang loob. Ngayon ay itong parte na lamang ang hindi niya napupuntahan, at kung wala daw pinto sa lugar na ito ay ibig sabihin lamang na walang paraan para siya ay manalo. Nagtataka din siya dahil habang tumatagal ay mas nakakasalubong niya ang mga boss ng mas mabilis, at napangiti ito dahil gaya ng kanyang sinabi ay nagpakita agad ang batang Suho. Parang sinusubukan daw ng mga boss na iiwas siyang tumungo sa direksyong ito, kaya agad niya itong sinugod at ginamit ang Ruler's Authority upang balutin ang kanyang katawan, at sa mga sandaling ito ay nakita niya ang pag-atake ng boss sabay nagawa itong maiwasan. Tumalon siya sa itaas ng batang Suho at nang magbabalak na namang itong umatake ay binuto ni Suho ang kanyang jacket para matakpan ang mukha ng boss, sabay nakita niya ang daan patungo sa lugar na hindi pa niya napupuntahan. Nakikiusap si Suho na sana ay tama ang kanyang hinala, at nang makita niya ang hallway ay isang pinto nga ang nakalagay dito. Tiyak daw na may nilalang ang nasa loob ng pinto bukod sa 2 boss, kung kaya't agad niya itong pinuntahan, pero kasabay nun ay naramdaman niya na paparating na din ang level 99 na Suho. Sobrang bilis ang ginagawang pagkilos ng boss, habang sa isip ng bida na kailangan niyang makapasok sa loob ng pinto, at katapusan na daw niya sa oras na makalapit sa kanya ang Soul Striker na Suho. Napamura si Suho dahil nasa likod niya na ang kalaban, at sa mga sandaling ito ay biglang nawala ang boss sa kanyang pwesto dahil mabilis itong tungungo sa bida at binabalak na naman siyang patayin. Pero nagawang makapasok ni Suho sa tamang oras, habang siya ay hingal na hingal at naisip na hindi naman daw siguro papasok dito ang kanyang kalaban. Sa wakas daw ay nakatakas na din siya sa 2 boss na paulit-ulit siyang pinapatay, pero alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok dahil malaki ang tsansa na ibang version ng kanyang pagkatao ang magpapakita. Sino daw kaya ang magpapakita ngayon? At sa pagtingin niya sa likod ay nakita niya ang kanyang sarili na malaki ang pagkakahalintulad sa pagkatao niya sa present, dahil mapapansin natin ang gamit nitong sandata. Nagkaharap na ang 2 Suho at naisip ng bida na ang kanyang kalaban ngayon ay gumagamit ng 2 espada. Ang Baby Suho at Soul Striker Suho ay kanyang version sa nakaraan, sabay napansin niyang ang espada ay si Rakan Fang at ang isa naman ay gawa sa sungay ni Vulcan. Tinignan ni Suho ang stat ng kanyang kalaban, sabay napangiti ito dahil sa wakas ay nagpakita din ng boss na pwede niyang malabanan. Sa pag-atras ng kalaban ay nasabi ni Suho na mas mataas ang kanyang stats dito sapagkat ito ay nasa level 32 pa lamang, habang siya naman ay nasa level 40 na. Subalit gumamit ng 3 skill ang kanyang kalaban, habang natanong ng bida na bakit kayang gamitin ng boss na ito ang skill ni Amut at bakit ang dami daw nitong papalakas na skill. Sa pagsugod ng boss ay agad umiwas ang bida, pero ginamit ito ang skill na Storm Slash, kung
kaya't si Suho ay walang nagawa kundi gamitin din ng kanya para ipangtapat sa kalaban. Buti na lamang daw ay naitabi niya ang sandatang ito, pero sa pagkasugat ng kanyang pisngi ay isang alaala ang nagpakita kung saan pinatay niya si Brocky. Nagulat si Suho sa kanyang nakita dahil hindi ito ang alaala kung paano niya tinalo si Brocky at napatanong kung isa ba itong mental na pag-atake, at sa pagkasugat niyang muli ay nakita naman niya na pasan-pasan siya ni Baek Miho. Sa paglalayo ng dalawa ay ginamit ng boss ang Shadow Authority na Arouse, sabay nagpakita ang isang shadow kung saan agad nitong inatake si Suho ng mabilisan. Nahihirapan si Suho sa ginagawa ng kanyang kalaban dahil ang kaharap niya ngayon na shadow ay may ranggo bilang knight, at habang inaatake siya ng summon ay binalak na din siyang atakihin ng boss. Dahil sa malakas ang shadow ng kanyang kalaban ay nagawang masugatan ng boss ang kanyang malapandesal na abs, at naisip na kung nagagawa ng boss na mag-summon ng shadow ay ibig sabihin lamang na taglay niya ang shadow storage. Habang tumatagal daw ang laban ay mas lalo niyang napagtatanto ang alaala na kanyang nakikita ay mga alaala sa ibang mundo, na ibig sabihin ay may ibang version din ng Beru, ibang version ng Esil, Gray at Amot. Nakita din niya na ang version ng Suhong ito ay madaling naaayos ang problema dahil ang system ay binigyan ito ng pagsubok na nababagay ayon sa kanyang sitwasyon. Maaaring nakikita niya ito dahil sa nagkaroon ng error ang system habang ang shadow ay tila gagamit ng kanyang skill, pero bigla itong nagulat dahil tinanggap ng bida ang kanyang atake kahit na siya ay masaktan, at napatanong kung panay mahihirap na lamang ba na pagsubok ang ibibigay sa kanya ng system. Bakit kailangan niya ro laging pagdaanan ng muntik na kamatayan, at hindi lang yun ay naranasan niya din na mamatay ng daang-daang beses dahil sobrang lakas ng kanyang kalaban. Handa na nilang tapusin si Suho pero nagulat muli ang shadow dahil ngayon ay ginamit ng bida ang kanyang shadow transformation upang masangga ang pag-atake nila. Ang natutunan daw niya sa ilang beses na pagkamatay ay kung wala siyang gagawin ay walang mangyayari sa kanya, kaya sa pagsuntok niya sa boss ay nasabi niyang muli na hindi problema ang pagkakaroon ng error sa system dahil ang totoo ay mali ang paggamit niya sa system. Hindi raw dapat na ang system ang kailangan niyang sundin dahil ang kailangan niyang gawin ay sumunod sa kanya ang system, at sa paggamit niya muli ng shadow ay binalutan naman niya ang kanyang paa. Hindi na daw siya pupunta sa daan na binibigay sa kanya ng system dahil magbabago na ang kanyang future depende kung ano ang kanyang magiging desisyon, at sa pagsipa niya ng malakas sa boss na Suho ay nagawa niya itong mapatras ng malayo. Hindi nagsayang ng oras si Suho at muli niya itong sinuntok sa katawan, at sa pagtama nito sa pader ng malakas ay hindi na ito tinigilan ng bida at pinagsisuntok ng napakarami hanggang sa wala nang makita sa paligid. Sumunod ay sinabi ng system na natalo na ni Suho ang boss, kung saan nagkaroon siya ng bagong title na kapag nabawasan ng kanyang stamina ay madadagdagan naman ang kanyang stats. Sa wakas daw ay tapos na ang kanyang paghihirap at malaya na siyang pumili kung anong class ang kanyang gusto dahil nasa kanyang harapan na ang bagong paraan kung paano siya mas lalakas pa. Ang unang class ay Shadow Heir, kung saan gagabayan siya ng system upang maging katulad ng kanyang ama, habang ang pangalawa naman ay Soul Striker at ito yung lakas niya noong tinapos niya ang tutorial, at ang pangatlo naman ay hindi malaman dahil nakadepende ito kung ano ang nagawa ni Suho sa nakaraan pero mawawala sa kanya ang skill na kayang gumamit ng Shadow. Ang unang class daw ay walang magbabago sa kanya, ang pangalawa naman ay magsisimula siya sa umpisa upang makuha ang dati niyang lakas, at ang pangatlo naman ay mawawala ang lahat sa kanya at makakaranas siya ng bagong karanasan. Kaya naman kanyang nasabi na nagbibiro daw ba ang system dahil nakaranas siya ng sandamakmak na kamatayan, at ito lamang daw ba ang kanyang makukuha kung kaya't mas mainam kung kukuhanin niya itong lahat, at sa pagsasanib ng tatlo ay nakompleto na ni Suho ang kanyang pagsubok. Sumunod ay pinakita muli si Beru na walang tigil sa pag-iyak, at 3 linggo na ang nakakalipas simula nang mawala si Suho, at nasabi ni Amot na hindi niya inaasahan na matagal mawawala ang bida at maaari daw sigurong may nangyari na talaga dito. Subalit napatingin si Grace sa malayo dahil ngayon ay lumabas na si Suho mula sa gate, at pagtatanong na mabuti ba ang lahat dahil matagal silang hindi nagkita, habang ang 3 kumag ay napaiyak dahil sa pagkamis nila sa bida. Pinakita naman ng Hatter Association kung saan wala pa ding balita si Gino sa kanyang pamangkin, at nasabi ni Chairman muna nakakahiyaman ay wala silang makuwang impormasyon kung nasaan si Suho. Marami daw tao ang nag-a-assume na si Suho ang pumatay kay Lee Min-sung, habang sagot ni Gino na hindi siya naniniwala na magagawa ito ng bida, at tugon ng Chairman na parehas sila ng nasa isip dahil maaaring may kinalaman ng Apostle of Itarim sa nangyari. Sa nakaraang mundo daw ay walang nagawa si Jinho kundi pabayaan si Jinwoo na makipaglaban ng mag-isa, at kailangan niyang masigurado na hindi tatahakin ni Suho ang
ang tinahak ng kanyang ama. Isang alert ang nagpakita sa cellphone ng chairman at natanong kung ilang beses ba nilang mararanasan na magkaroon ng dungeon break sapagkat ngayon ay lumabas ang mga halimaw mula sa gate dahil hindi ito na-clear sa tamang oras. Sinuntok ng halimaw ang isang hunter sabay hinawakan ito na parang laruan at natanong ng hunter kung bakit nagkaroon ng dungeon break sa kalagitnaan ng city. Ano daw ang ginagawa ng guild na nakabantay sa lugar na ito habang ang alien ay nakatago sa isang gusali at naisip na upang mapasok niya ang kaloob-looban ng Hunter Association ay kailangan niya ng maraming accomplishment kung kaya sinadya niya na magkaroon ng dungeon break sa lugar na ito dahil binabalak niyang maging bayani sa ngayon. Sadyang nakapagtataka daw talaga ang mga tao dahil naaalala lamang nila ang isang tao sa oras na ito'y maging trending dahil hindi nila na-appreciate ang mga hunter na nauna sa eksena para itaya ang buhay para sa iba. Isang hunter ang nagawang masugatan ng isang halimaw at sinabi ng birang hunter na si Mr. Wang na pumunta sa kanyang likuran ng ibang hunter. Subalit ang alien ay nais itong patayin dahil makakasira ito sa kanyang plano kung kaya't pinalakas niya ang halimaw para ipangtapat kay Hunter Wang. Napasukan ng dugo ang birang hunter dahil sa lakas ng paggampas ng buntot ng halimaw at siya'y nagtataka dahil bakit bigla na lamang tumaas ang mana ng kanyang kalaban. Dito ay pinagtulong-tulungan siya ng mga halimaw para patayin habang ang ibang hunter ay namutla sa kanilang nakita dahil walang awang pinaslang nila ang birang hunter na si Mr. Wang. Napamura ang isang hunter dahil pagkatapos daw niyang mapagaling ang kanyang paa at makabili ng bagong sandata ay inakala niya na makakabalik na siya sa pagiging hunter pero isang kapabayaan daw para sa katulad niyang dirang hunter na magligtas ng tao mula sa mga magic beasts. Wala na siyang nagawa kundi pumikit sa mga sandaling ito pero dumating ang bida sa eksena para kalabanin ng mga halimaw at sa pagkagulat ng lalaki ay madaling pinagpapapatay ng bida ang kanyang kalaban. Nang makita ng hunter ang maskara ni Suho ay naalala niya na ito ang tao na nagbigay sa kanila ng pera para maghintay sa labas pero ayon sa kanyang pagkakaalam ay isa lamang itong A-rank hunter kung kahit paano daw nito natalo ang mga halimaw. Wika ni Suho na ito na ang tamang pagkakataon para gamitin ang bago niyang ability na nakuha sa pagkakaroon ng class at sa paggamit niya ng arouse ay pumaikot sa kanya ang mga shadow habang ang lalaki ay hindi na alam ang nangyayari sa mga sandaling ito sapagkat bigla na lamang silang nagkaroon ng sandata na kulay itim sa kanilang katawan. Sobrang namangha si Bero sa kanyang nakita dahil kaya na daw ba ni Suho na pag-uwi ng anyo ng shadow upang ilagay sa iba pero sagot ni Suho na hindi ito ability para magbago ng anyo dahil ang sandata na ginawa niya mula sa shadow ay tunay na naging item. Naramdaman ng hunter na gumaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang mabalutan ng black item habang sa isip ni Bero na hindi ito kayang gawin ng Shadow Monarch. Ito daw pala ang bagong power na nakuha ni Suho pagkatapos niyang maging the irregular white shadow at nasabi ni Suho na kung kaya pang lumaban ng mga hunter ay maaari daw ba siyang tulungan sa pakikipaglaban. Nasabi naman ng alien na sa wakas ay nagpakita na muli ang bida at ang ability na pinakita nito ngayon ay hindi pa niya nakikita dati kung kahit ito daw ba ang paraan ni Suho para sabihin sa kanya na naiiba siya kay Jinwoo na lumalaban lamang ng mag-isa. Ngayon ay level 42 na si Suho na may class bilang irregular white shadow at nagkaroon siya ng panibagong ability kung saan kaya niya nang gumawa ng item mula sa shadow pero hindi niya na ito may babalik sa dati. Pinakita naman ng Asura Guild sa India kung saan bugbog o malapit nang mamatay sila Hunter Liu at humingi siya ng sorry kay Suho dahil mukhang hindi niya na daw may babalik ang utang na loob niya sa bida. Wiga ng isang lalaki na ang taong pumatay sa kanyang mga hunter ay nasa Korea pala at sa pagpapakita ni Thomas Andre ay tutungo siya sa Korea dahil hindi niya raw mapapatawad ang sino man na umangkin sa kanyang pagmamayari. Pinakita naman ng isang gate sa kalangitan kung saan isang pamilyar na babae ang nakatalikod at sa paligid na napupuno ng snow ay maaaring kilala nyo na din ito dahil tiyak na ito ang weaver na si Kaiser at ang babae ay walang iba kundi si Mami Cha ang asawa ni Jinwoo na siyang nanay ni Suho.